Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pinakabagong programa ng ating himpilan, ang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ng ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga nanonood, no? Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Napapakinggan din tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagbaba na naman ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa target reverse repurchase rate. Bukod dyan, binigyan ni US President Donald Trump ng 10 hanggang 15 araw ang Iran para makipagkasundo sa nuclear program at ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2028. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programang Discarding Wise, pag-uusapan natin sa segmentong Alkansaya o Financial Literacy, saan ba magandang mag-invest? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ibinaba nito ng 25 basis points ang Target Reverse Repurchase o RRP rate kasunod ng pinakahuling pulong ng Monetary Board. Ayon sa BSP, ang bagong RRP rate ay nasa 4.25% mula sa dating 4.5%. Ang hakbang na ito ay nagmamarka sa kabuang 225 basis points na bawas mula nang umabot sa 6.5% noong Agosto taong 2024. Kasabay nito, inayos din ng Bangko Sentral ang mga interest rate sa overnight facilities. Ang overnight deposit facility ay itinakda sa 3.75% habang ang overnight lending facility naman ay nasa 4.75%. Sinabi ni BSP Governor Ellie Remolona Jr. na layunin ng rate cut na maibsan ang epekto ng mabagal na economic growth. Ngunit sinabi ni Governor Remolona na habang ginagawa ng Central Bank ang bahagi nito para pababain ang gastos sa pangungutang, hindi sapat ang mga bawas sa interest rate para punan ang mga structural na suliraning nagdulot ng matinding paghina ng ekonomiya nitong nakarang taon. Ayon kay Remolona, kailangan ng suporta mula sa iba pang hakbang at iyong mga nagmumula sa fiscal side. Jonas, ano ang naging epekto ng pagbawas muli ng interest rate?
Isang magandang hakbang 'yan na ginawa ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Lalo na nung nasabi nila na medyo na hindi maganda ang estimate nila nung paglago ng ating ekonomiya ng fourth quarter. So ang ngayon na dahil ang inflation natin ngayon na dating 2.9% noong 2025, ngayon nasa 2% na lang. So hindi natin problema ang inflation tulad ng napag-usapan natin nung isang linggo. Oo. Pero dahil ang Bangko Sentral tinitingnan niya yung buong kabuuan ng ating ekonomiya, nakikita nila na kailangan nating tulungan o kailangan tulungan ang ekonomiya para makabangon. So, ang pagbaba ng 25 basis points ay isang hakbang yan para makatulong sa pagbaba ng cost of doing business. So, isa pong magandang hakbang yan na ginawa ng ating Bangko Sentral. Pero sinabi nga niya na baka nandun na sila sa pinaka huling yugto, no, ng kanilang pagbaba ng interes. Pero hindi sinasabi na tapos na. Kumbaga nagbabatsa lang sila kasi pag bumalik yung sigla ng economy, magbabago na naman sila ng posisyon. So, kailangan lang kumbaga well-calibrated yung pagbaba ng kanilang interest rate. Pero sa palagay mo, saan magmumula ang suporta yung binanggit ni Governor Remolona? Well, ngayon kasi nakikita naman natin na unti-unti na sa pagbaba ng interest nung nakaraang mga buwan, ano? Tulad ng nasabi mo, meron na tayong total na 225 basis points. So isa pong magandang hakbang 'yan. Pangalawa, nakikita na natin, no, yung pinag-usapan natin ng maraming backlog sa mga ports. Isa pong magandang senyales 'yan na yung mga importer, nakikita nila na oy, kakailanganin natin ito, kailangan to ng mga mamamayan. So may mga signs na nakikita na natin na gumaganda yung ekonomiya. Hindi pa ganong kabilis, pero merong mga hudyat na nagpapakita na nandyan yan. Tulad nung PMI o Purchasing Managers Index na napag-usapan natin nung isang linggo na lumampas siya ng 50. So nasa mga 52 na siya na nagsisignal gumaganda yung ating ekonomiya. Ayan, ito, mahalagang balita ito. Nagbigay si US President Donald Trump ng 10 hanggang 15 araw na deadline sa Iran para makipagkasundo hinggil sa nuclear program nito. Kasabay ng babala na may maaaring masamang mangyari kung tumanggi ang Tehran. Sa unang pulong ng kanyang Board of Peace sa Washington DC, iginiit ni Trump na kailangan ng Iran na pumasok sa isang makabuluhang kasunduan sa Estados Unidos sa gitna ng malakihang pag-ipon ng puwersang militar ng Amerika sa Middle East. Aminado siyang mahirap makipagnegosasyon sa Iran sa paglipas ng mga taon, ngunit binigyan diin na kung walang matibay na kasunduan, mabigat ang maaring maging kapalit. Nako Jonas, malaki ang magiging epekto nito sa presyo ng langis. Ano sa palagay mo? Yan ang isa sa mga malaking problema na kahit ang Bangko Sentral, sinasabi niya na pag nagkaroon ng ganitong mga pagkakataon na merong geopolitical uncertainty, ang nakikita natin dyan, talagang biglang paghina ng piso. Kaya nga nung Biyernes, bumaba tayo halos sa 57.88, pero nagsarado tayo ng linggo sa 58.15. Dahil nga dito sa news na yan, ano, dahil pag nagkakaroon ng geopolitical tensions, pwede na naman tumaas yung presyo ng langis. So yan ang ating mga sinusubaybayan, ano? Bukod sa presyuhan ng langis, ano pa kaya ang maaring magiging epekto nitong kaguluhan sa Iran? Well, yung isa, magkakaroon ng tinatawag na risk off. Kung matuloy talaga ang gera, then magbebentahan na naman ng mga stock market, at saka yung iba lilipat either sa dollar o lilipat sila sa pagbili ng bonds. So yung US Treasuries. Kasi
yun yung tinitingnan nila na tinatawag nilang safe haven. Ayan, ito. Isa pang balita na malaki ang magiging epekto sa bansa natin. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Jonas, ano sa tingin mo ang sentimiento ng mga negosyante at mamumuhunan sa anunsyong ito? Magandang balita ba ito para sa kanila? Well, sa akin, hindi naman ito bago dahil nakita na natin to dati. Nung panahon ni Vice President Jojo Binay, no? Kahit si Speaker Manny Villar, ganyan din ginawa nila. Maaga sila nag-announce ng kanilang candidacy, no? Typically, dapat 18 months before. Pero ito mga 28 months, no? So pwedeng pinapakita ng ating Vice Presidente na siya ay forefront runner dito sa ating potential presidential election sa 2028. So siguro ngayon nandyan lang siya, pero marami pang mga news, no? Lalo na yung kanyang impeachment. Medyo nanaiglang itong pag-anunsyo niya ng kanyang pagkapangulo. Ayan, medyo nawala si Jonas, ano? Hintayin natin makabalik. Pero ang pinag-usapan natin, no, yung pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo nitong 2028. Ayan, Jonas, pagpatuloy mo na. Oo. Oo. So, ano lang ito, kumbaga parang malaking headline lang, pero syempre, ito po ay isang magandang oportunidad para sa ating mga mamayan makinig at malaman kung ano talaga ang bagong plataforma ni Vice President Sara Duterte para maintindihan, no? Pero ngayon hindi siya masyadong, kumbaga hindi pa natin masyadong papansinin, makikinig lang tayo at mas marami pang importanteng mga news, no? Tulad nung impeachment trial. Kung matutuloy man lang yan, makita natin kung ano ang mga susunod na hakbang ng Vice Presidente. Pero sa anunsyo nga ni VP Sara, makaapekto kaya ito sa ekonomiya ng bansa? Hindi naman siguro. Ngayon, kumbaga ito ay isang kumbaga parang sinasabi niya na meron siyang conviction, no, na tatakbo akong presidente. So, kumbaga sinasabi niya sa gobyerno ngayon na ipagpapatuloy niya yung kanyang plataforma. Ngayon, gusto natin malaman ano ba yung plataforma na yan. Ngayon, ito ay isang oportunidad para sa ating administrasyon na ipakita na talagang yung mga layunin na nung tumakbo ang ating Pangulo para kumbaga lalo niyang mapaigting na mas maganda at matutuloy yung kanyang plataforma hanggang 2028. Ayan, bago tayo mag-break, no, ito may mainit-init pang balita at talaga napaka-importante nito. Itinaas ni US President Donald Trump sa 15% ang global duty sa lahat ng import papasok sa Estados Unidos. Isang araw matapos ideklarang labag sa batas ng Korte Suprema ang malaking bahagi ng kanyang tariff program. Sa pahayag sa Truth Social, tinawag ni Trump na labis na anti-American ang desisyon ng korte at iginit na itataas ng administrasyon ang taripa sa pinakamataas na pinapayagan at legal na napatunayan na antas. Kasunod ito ng 6-3 ruling ng Korte Suprema na nagbasura sa paggamit ng Pangulo ng isang batas mula 1977 para magpataw ng malawakang taripa. Ilang oras matapos ang desisyon, nag-anunsyo si Trump ng 10% global levy gamit ang ibang legal na probisyon kasabay ng matinding personal na pagbatikos sa ilang conservative justices na bumoto laban sa kanya. Nagdadagdag ang bagong anunsyo ng panibagong pagkalito sa pandaigdigang kalakalan na ilang ulit nang nagbago dahil sa pagobagong
taripa ng administrasyon. Ayon naman sa White House, pansamantala lamang ang 15% duty at maaari lang manatili ng 150 araw maliban kung palawigin ng Kongreso. Nananatili pa rin ang ilang exemption kabilang ang pharmaceutical products at mga kalakal na saklaw ng US-Mexico-Canada Agreement habang patuloy na inaayos ng administrasyon ang direksyon ng trade policy nito. Jonas, hindi mawari kung magandang balita ba ito para sa bansa, no? Kasi nga, nung nagpataw ng 19% taripa ang Estados Unidos at ngayon naging 15% na lamang. Subalit, patas-patas na. Ibig sabihin, lahat ng bansa ay may 15% buwis. Ano ang palagay mong mangyayari? Pabor ba ito sa ating bansa? Okay. So, alam mo, dalawang klase ang interpretasyon ko dyan. Mas kung ang Supreme Court ng United States kumbaga kinonfirm lang niya yung ginawa ni Trump, mawawala na yung uncertainty, ano? Ngayon, mas lalo tayong uncertain dahil hindi ito trade shock, ito ay uncertainty shock. Dahil tulad ng sabi mo, itong 15%, 150 days. Hindi natin alam kung ito ay palalawigin pa ng Kongreso. So, kumbaga, alam natin yung 150 days may taripa, no? 15%. Pero hindi natin alam kung ma-extend ba ito, 'di ba? So ngayon, maaapektuhan dito yung mga capital expenditure ng mga kumpanya. So, kung natatakot ka na hindi ka pa nag-import, mag-i-import ka agad. Kasi hindi natin sigurado na, tandaan mo, nung una ang pinirmahan 10%, biglang isang araw lang nasa 15% na. So, kailangan dito tayo magiging magaling sa timing ng ating pag-source, pricing discipline, no? Depende kung ano yung tariff headline. So, isang magiging problema natin yan dahil pantay-pantay tayo, yung ibang mga bansa, i-devalue nila ng konti yung kanilang pera para mukhang mura sila para sa importation sa US. So, yan yung tinatawag natin competitive devaluation. No, pero hindi naman yan agad-agad, pero ang epekto nito sa atin at saka sa mga kababayan natin, pwedeng magtaasan yung impact ng taripa na ito sa inflation. Kasi medyo may additional cost, at the same time merong impact sa foreign exchange kasi medyo hihina. Tulad ng kanina, merong tayong napag-usapan tungkol sa Iran na uncertainty, idagdag mo ito, talagang merong, kumbaga babalik talaga tayo sa 58.50 o 59, ano, dahil dito sa mga ganitong news. Nako. Paano naman yung ibang mga bansa na mababa na nga ang singil na taripa dun sa una, no? Katulad ng Australia na 10% lamang. Mananatili ba ito o ganun din na patas na 15% sa lahat ng bansa? Ngayon, halos lahat initially ngayon ang interpretasyon lahat 15%. So yan ngayon ang titingnan natin kung ano yung mga sinasabi ng trade relations ng US. Pero talagang hindi magandang pangitain ito dahil lahat ng tao ang ini-expect, i-confirm na lang yung ginawa ni Pangulong Trump, no? Kumbaga parang susuportahan, pero nakita natin ang desisyon ng Supreme Court ay iba. Kaya lalong, kumbaga, natapos na yan, dapat di na tayo mag-alala. Ngayon nag-aalala tayo. So importante sa katulad natin na importer na syempre i-timing ang ating mga imports kasi hindi natin alam kung ano yung mga adjustments. Syempre magkakaroon ng tinatawag nating competition. 'Di ba? Gusto natin tayo makabenta tayo ng marami sa US,
So yung iba, ang gagawin ng mga kaibigan nating bansa, pahihinain yung pera nila para, dito ka na bumili, wag doon sa iba. So kaya yung competitive devaluation na yan ang isa sa mga dapat natin pagtuunan ng pansin, lalo na pero maganda naman ang ating ginagawa ng ating Bangko Sentral na minamanage natin ang volatility, no, hanggat ang galaw ng piso ay parang kalye, no, two-way street. Tumataas, bumababa, wala tayong problema. Minsan nagkakataon lang na kung medyo naging one way lang at biglang pa-depreciate, sinusmoothen niya yung volatility o yung biglang pagtaas at pagbaba, no? So yan ang mga kailangan natin abangan dahil ngayon parang natapos na yung cycle na puro magandang news para sa Pilipinas. No, na nag-appreciate yung peso. Ito naman, isang buong weekend, bumalik na tayo sa 58.15, ano? Ay, nako. So, magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na, alamin na natin kay Jonas yung sa pagpapatuloy kung saan nga ba magandang mag-invest. Jonas. Oo. So tulad ng napag-usapan natin nung isang linggo, pinakita natin yung iba't ibang mga segments, no, tulad ng bonds o corporate bonds. Tapos meron yung commodities, may currencies, may crypto, at saka merong equity. So dito lang tayo ngayon sa tinatawag na bonds, no? So para sa ating mga OFW, gusto natin para maprotektahan yung hard-earned money nila, para consistent yung paglago ng pera, at saka yung handa sila pagbalik nila ng Pilipinas. So, titingnan natin mula low risk hanggang high risk. So, unang-una, yung savings account. Yan, low risk talaga yan. Yun lang, ang kita dyan, less than 1%. Talagang baba. No? Diba? Halos, kumbaga parang pang-ingat yaman lang talaga yan. Para yung pera mo, sigurado nasa bangko, hindi nasa ilalim ng kama. Diba? Oo. So pangalawa, meron yung tinatawag na mga time deposit. So pwedeng 30, 60 o 90 days o 1 year. Merong mga ganyan pero hindi ganun ka taas. Siguro mga at most siguro mga 3% per 2 years, 3 years. So ganyan po yung rate. So ngayon, ang trabaho po natin para mapadali ang ating mga OFW, kung matatandaan mo, meron tayo sana bago makapag-umpisa ng investment, meron tayong emergency fund. So which is equivalent to 3 to 6 months worth ng sweldo natin. So ito dapat dito nakalagay yung time deposit, yung 3 to 6 months na worth na sweldo. Para pag may mga emergency, madaling ilabas.
Kaya nandyan tayo sa time deposit. Yung savings account, dyan mo ilagay yung pang-araw-araw mo na Gastusin. panggasto. Oo. Okay? So, bakit po natin kailangan ilagay sa savings account, sa time deposit? Kasi nandyan yung tinatawag na liquidity. Mabilis ilabas. Mm. 'Di ba? Oo. Ngayon, pag savings, madali lang kasi pag gumamit ka ng ATM. Yung time deposit naman, magbabayad ka lang ng penalty pag kinailangan mo. Okay. So, kumbaga, pag sinabi mong every 6 months yung time deposit, biglang nagkaroon ng emergency sa pamilya, may penalty ka lang babayaran para makuha mo agad yung pera. Okay? Okay. Ngayon, yung tinatawag natin na bond investment, ito yung pwede kang tumingin o bumili ng either 3 years, 5 years, 7 years. Pero sa ating mga kababayan, para makapag-umpisa, tingnan natin, mas maganda yung mga 3 to 5 years para masubukan nila yung kumbaga para kampante sila pag nag-invest. So, meron tayong tinatawag na treasury bills. Ito po ay 30, 90 and 1 year na utang ng ating pamahalaan. No, pwede yung bilhin through GCash o sa bangko, no? Madali lang 'yan. Ngayon, yung isa, pag sinabing bond o government bond, ito ay lampas ng 1 taon. So, pwedeng yung 3-year o yung 5-year. Ang pinakamalayo niyan, 20 years. So, medyo malayo na para sa ating mga mamayan, no? So, yung 3 to 5 years, isang magandang, kumbaga, halimbawa na pwede nilang subukan. At alam mo, mabilis lang naman yung 3 taon eh. Oo. Diba? So, yun yung pinakamadali. So, yung savings account, yan ang ginagamit natin pang araw-araw. Emergency funds, dyan po yung ating, sa time deposit, dyan po yung emergency funds. And yung ating pinaka-investment, dyan po sa bonds. So, ito po ay highly principal protected. Basta po ang importante, aantayin natin yung maturity date pag bumili po tayo ng bond. Hindi po tayo malulugi dyan. Dahil nga utang po ito ng gobyerno, guaranteed. Ngayon, yung mga time deposit naman, pag nag-preterm tayo, kunyari 6 months, 3 months pa lang tinanggal natin, may penalty. So, kumbaga, para maintindihan ng ating mga mamayan pag mag-i-invest, yung pangmalayuan, yun yung para sa long-term investment nila na whether 3 to 5 years para sa umpisa, yung time deposit para sa emergency at yung savings account, yung pang-araw-araw. Ayun, no. So yan ngayon yung pinakamadali at pinaka-practical na pwedeng gawin ng ating mga mamamayan, no? So madali lang yan. Pupunta lang sila sa either kahit anong bangko o kung medyo gusto nila na hindi sila pupunta sa bangko, pwede nilang tingnan yung GCash. Meron din silang pwedeng bumili ng ang tawag nito ng bonds o ng RTB o yung retail trade bond ng gobyerno. So nandoon lang yan. So ang bonds at saka ang time deposit subject to 20% withholding tax. May tax pa rin. No, yung may tax pa rin. Oo. Yung nakaraan, no, meron akong nakaligtaan na sabihin, pero since may kaugnay pa rin naman to sa investment, no, yung sa mga renewable energy kamukha ng solar, magandang investment kaya to? Maganda yan, pero wala pa tayong mga masyadong mga bonds na makakapag-invest dyan. Pag-uusapan natin yan, pag umabot tayo doon sa equity, sa stock market, may mga kumpanya na ang trabaho nila mag-invest sa renewable energy o tayo sila ng mga solar plants, wind. Yan ang kanilang negosyo, no? Tulad ng ASEN, no? Isa po kumpanya na nag-i-invest sa renewable energy. Pero yun nga, sa mga karaniwang tao o kaya mga OFW, gusto nilang ipa-solar
Mag-i-invest sila sa solar equipment sa bahay nila. Magandang investment kaya to. Ay, oo. Kasi talagang kumbaga parang dahil sa init, dahil majority sa atin, dalawa lang naman ang panahon natin. No? Oh. Mainit at tag-ulan. Mm. So ngayon, magagamit mo, pag naglagay ka ng solar sa bahay mo Mm. at mahilig ka sa aircon, talagang ang effective rate of return mo over 3 to 5 year period is 30%. Mm. Kasi kinukonsumo mo naman yung Yung ginagawa investment, oo. mong solar power. Mm. So nagagamit mo at lumiliit yung gastos mo Mm. sa Meralco, no? Mm. So kumbaga ngayon pag sobra, bibilhin naman sa iyo ng Meralco yung output mo na sobra na hindi mo ginagamit. Mm. So ang epekto sa iyo kung typically ang minimum investment diyan mga 300,000. Mm. So malaki yung matitipid mo sa buwan-buwan. Makikita Oo. mo ito pag once na nailagay mo yung solar, Mm. makikita mo yung epekto sa iyo. So, kunyari, 300,000, no? Tapos nakalipas na sabihin natin sa loob ng 5 taon, na bayaran mo na kumbaga, nakuha mo, nakonsumo mo na yung 300,000. Pagkalapas noon, nagiging passive income na siya, di ba? Yes, kasi tuloy-tuloy basta gumagana yung solar panel mo, yun lang Mm. kailangan linisan 'yan Mm. para lalong maka-absorb ng init, no? Oo. So, para talagang maging efficient yung kumbaga yung paggawa mo ng power. So, isa yan magandang savings tip. Kung may pera ka at ipa-solar mo yung bahay mo, Mm. tapos lahat ng mga gamit mo sa bahay ay inverter, Mm. mas malaking katipiran, no? Meron pa ba meron pa bang magandang investment na yung magkakaroon ka ng passive income? Tulad ng isang bond, no? Passive income 'yan kasi Oo. yung interest pupunta lang sa sayo, wala kang gagawin kundi ang mag-antay, Mm. no? Ang isang magandang passive income, renta, no? Pwede Oo. kang magparenta ng bahay, Oo. 'di ba? Yung iba, bibili sila ng kotse, Oo. may hire sila ng driver, Oh, may okay. magpapatakbo noon. So, yung boundary, yun ang kanilang kita. So, that's a passive income. Ay yung investment din sa ginto, 'di ba? Mababa na yata presyo ng ginto ngayon, no? Ang problema sa ginto is capital appreciation. Oh. Ibig sabihin, tumataas yung presyo, Mm. kikita ka lang pag binenta mo. Mm. Wala siyang, kumbaga, hindi Oo, ka hindi siya para, passive. kumbaga, nagdeposito ng pera, Oo. wala kang makukuhang interest. Oh, tama. Kailangan ibenta mo. Oo. Hindi katulad ng stock market, ng stock, merong mga kumpanya na nagbibigay ng regular dividends. Pag regular, every year meron ka. Ngayon, merong iba namang kumpanya na hindi nagbibigay ng dividendo. So, kikita ka lang pag binenta mo yung share. Oo. Ayun. So, Mm-mm. hindi ka rin malulugi kasi papel lang yan. Hanggat hindi mo nabibenta, paper loss lang yan. So, yun ang kaibahan ng equity. No? Hindi katulad ng bond. Dahil majority po ng pinag-usapan natin kanina, puro hold to maturity para walang talo. Pero yung nako no, maganda yung sa government bonds, no? Ano kaya yung pinaka usual price, going price niya, yung mga mababa lang kasi kunyari ako, gusto kong magsimula sa mababang presyo lang. Sa tingin mo, ano kaya yung mga presyuhan niyan? Depende kasi sa ano yung ini-issue na retail trade bonds, no? Ngayon, ang pinakamaliit na pwede mong i-invest sa retail trade bonds 5,000 pesos. Hindi naman pala ganun kasama. Oo, hindi naman ganun kalaki. Oo. So, yun ang ano dyan. So, halagang 5,000 pesos, pwede ka bumili ng 3 to 25 years. So,
Dali, titingnan natin ano yung yields. Oo, ano yung magkano o kakalabasan, kumbaga. Kapag Oo. nag-invest ka ng 5,000, magkano yan pagkalipas ng 3 taon? So ang yields ng pinakamalayo, At so ano to? katulad ngayon, yung magmamature ng RTB 31, no? So yung kakala-launch lang nito nung August 2025. Hmm. So this is a 5-year, Oo. 6%. 6%. Ba, malaki yun. Per year Oo. yun, no? Tapos Malaki-laki yung rin yun. nung inisyo nung February 2024, merong RTB 30, the 5-year din, Mhm. 6.25. So Oh. makikita mo pa nagbababa yung Bangko Sentral, Mm-mm. medyo bumababa din yung interest na binibenta. Nakakatipid din ang gobyerno pag binababa yung interest rate. Ayun, nako. Ayos So, marami tayong natutunan ngayon, no? So, sa Oo. susunod na episode, ano bang aantabayanan ng ating mga tagapakinig? Oo, ngayon ang pag-uusapan natin dalawa. Mm. Pag-uusapan natin yung tulad ng sabi mo, yung ginto Mm. at saka yung crypto. Yan dalawa na yan kailangan natin pag-usapan in detail. Mm. Kasi marami tayong mga kababayan na alam mo yung mga Oo. nasa scam, no? Oo nga. So pag-usapan natin yan next week. Oo, dahil Yung lalo yung na mga- ngayon na tumataas Oo. ang ginto, Oo. 'di ba? Tapos yung crypto bumaba. Mm. So kailangan pag-usapan natin para hindi sila maging biktima nitong mga scam na Oo, ito. nako, lalo na yung marami tayong mga OFWs dyan sa Middle East. Nako, yung mga Saudi Gold. Marami nag-i-invest yata dyan. Kaya yan. Oo. Subaybayan nyo Pero next ako- week. Oo. Oo. Pero yung nasabi mong Saudi Gold, Hmm. ay, malambot lang kasi yan. So Oo. pag-uusapan natin yung Oo. kung bakit 24 karat, 22 karat. Oo nga. So pag-usapan natin ng konti yan kasi yung iba akala nila na yung Saudi Gold fake, hindi. Mhm. Ang gold kasi may mga iba-ibang klase. So Oo. yun ang pag-uusapan natin. Mhm. So yan. So sa mga ating kababayan na mahilig mag-invest sa gold, ang dami-dami diyan, no? May Italian gold din, ano, yung mga silver. Ayan. So sige, antabayanan nyo next week, no? So bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpal, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.